Blessed morning po sa lahat. Salamat po sa ating Panginoon sa muli sa umagang ito na tayo po ay ginising ng ating Diyos na buhay para siya po ay mapapurihan, may dakila, sambahin sa buhay na ito. Muli po, ang ating pong morning devotion ay magmumula po sa Door of Faith, Taiwan. Nandito po ako sa Door of Faith, Taiwan, Kaohsiung, sa main church ng Door of Faith, Taiwan. At sa pangunguna po ng aming pastora, Neberiza Masaredo, at sa kanyang pong pamilya. Salamat po sa Diyos. At bago po tayo mag-umpisa sa salita ng Diyos, tayo muna po ay umawit. Awitan po natin yung pinakaunang kanta na para po sa Panginoon. Let the first song sing today be a praise to you, our God, our Lord Jesus Christ. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of the kind show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord. Mula po sa umpisa. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord. I just want to praise you, lift my hands in saying I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I
Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Salamat po, Diyos. Salamat po sa umagang ito. Patuloy nga po, Panginoon, na kayo po aming pinupupurihan, itinataas sa aming pong buhay. Sa umagang ito, Diyos, patuloy nga kami, Panginoon, isamahan niyo po sa aming pong pag-uumpisa sa pag-aaral ng inyong pong banal na salita. Panginoon, matuto kami, O Diyos, sa inyong pong mga salita. Kung natututo kami, Panginoon, sa salita ng tao, how much more, O Diyos, sa inyong pong mga salita. Mas matuto po kami sa inyong pong mga salita dahil po itong magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Ito po yung magbibigay sa amin ng tamang direksyon upang kami, Panginoon, ay makasunod sa inyong pong kalooban. Nawa, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang patuloy na sumama at ang iyong banal na Espiritu ang siya pong mag-convict sa amin patuloy, O Diyos. Sa buhay na ito, alam namin, O Diyos, na maraming paghihirap, pagsubok, pero Panginoon, hindi niyo po kami iiwan dahil ibinigay niyo po sa amin ang iyong pong banal na Espiritu upang tulungan kami. Salamat po, O Diyos, salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po, blessed morning po sa lahat. At tayo po ay mag-uumpisa na po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Inuulit ko po ang ating pong gawain ngayong umaga ay magmumula po dito po sa Door of Faith, Taiwan, no, sa main church, Door of Faith, Kaohsiung, sa pangunguna ng Pastor Never. Sige po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong Biblia na hawak, anumang version, Tagalog man o English, ay babasahin ko po dito sa Roma chapter 8 verse 18. Sa Roma chapter 8 verse 18. Sabi po dito sa ang salita ng Diyos version Tagalog, para sa akin ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi may hahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Sa English po ay ganito pong sinasabi sa NIV version, I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Itong sulat na po ito, o itong sulat sa Roma, sa mga taga-Roma, ay ito po ay patungkol sa kahirapan, no? Na sinasabi po ni Apostol Pablo na sinasabi ng Apostol Pablo mismo, nagsabi na para sa kanya, no, ang mga paghihirap, no, sa mundong ito ay hindi mayahambing sa napakagandang kalagayan na mapasa atin balang araw. Ito po ay, kung ngayon po sa present suffering, pero yung future glory na naghihintay po sa atin, lalo na po sa atin po ng mga Kristiyano, no? At itong sulat po ay hindi lang po ito sa mga Kristiyano, sa buong mundo, o buong sangkatauhan, no? Lahat po ng tao sa mundong ito ay nakakaranas ng kahirapan sa buhay, no? Mayaman man, mahirap, Kristiyano man o hindi Kristiyano, kilala man o hindi kilala, sikat o hindi sikat, no, nakakaranas ng kahirapan sa buhay na ito. Pero sa atin po na mga Kristiyano ay yung hirap na yan ay hindi natin po may compare, no, sa kalagayan na mapapasa atin balang araw, no. The glory that will be prevailed in us, no. Yung naghihintay na kalagayan, magandang kalagayan para sa atin pong mga naglilingkod sa Panginoon Kristo.
una natin pong pag-aralan ang nagsulat nito ng Apostol Pablo sa kanya pong paglilingkod, no, ay mahirap ang kanya pong naranasan, no. Mas mahirap pa ang kanyang naranasan kaysa sa atin. At ito po ay kanya pong isinulat, no. Kung babasahin po natin dito sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 17. Sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 17. Ganito po ang sinasabi: sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi namang gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin, na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Amen. No? Ang sinabi po ni Apostol Pablo, no, na yung mga paghihirap na dinaranas nila, no, sa mundong ito ay panandalian at hindi gaanong mabigat daw po, no? Dahil nga po maiksi lang po ang buhay sa mundong ito. At kung ikukumpara mo sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin, yun po yung eternal, no, eternal life. Kung atin pong ikukumpara yung temporal life at eternal life, malayong malayo po, no? Maiksi lang po yung temporary. At kaya po nasabi ni Apostol Pablo na panandalian, no, tama naman po na panandalian lang po, no, yung mga kahirapan natin, kahirapan sa buhay dito sa mundong ito, mga pagsubok. At hindi gaanong mabigat, no, dahil maiksi lang, temporary lang. Pero yung nakahandang gantimpala kay Apostol Pablo at para sa atin na kay Kristo ay mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan, no? Hindi maitutulad, hindi mapapantayan, no? Si Apostol Pablo po, ang Apostol Pablo po ay maraming karanasan sa paglilingkod, no? Kung atin pong babasahin dito sa ikalawang Korinto chapter 11, ikalawang Korinto chapter 11 verse 24 hanggang sa sumusunod. Babasahin ko po dahil maigsi lang po ating oras po, hanggang 6 na po tayo. Bibilisan ko po. Sabi po dito sa ikalawang Korinto chapter 11 verses 24 hanggang sa sumusunod. Babasahin ko po. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo, no. 5 times 39 beses siyang nakaranas ng hagupit sa kanya pong lahing mga Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses akong naranasan na lumubog ang sinasakyan kong barko. At minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalasay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. Kung may nangihina sa pananampalataya, nalulungkot ako, at kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Amen. Yan po karanasan po ng Apostol Pablo sa paglilingkod sa Panginoon sa Kristo. No, yan po ay physical, mental, and spiritual, no? Mix po yan, no? Nakaranas siya sa paglilingkod ng physical, no? Yung binasa po natin na ang dami palang, siguro ang daming peklat. Marami po kasi 39
39 times 5 siyang hinagupit ng ng kapwa niya Hudyo, at 3 beses pa siyang pinagbabato ng kanya pong kanyang mga kapwa kalahi, no. Kaya ganun po katindi yung karanasan ni Apostol Pablo sa paglilingkod. At isa pa doon, inaalala pa niya yung mga kapatiran, no, yung mga kanyang pong anak sa pananampalataya, no, na nangihina, no, yung pabagsak-bagsak, no. Kaya po, marami siyang karanasan, pero nasabi pa rin ni Apostol Pablo na panandalian at hindi gaanong mabigat ang mga paghihirap sa buhay na ito, no. Dahil hindi nga po siya nakapokus doon, no, sa paghihirap sa buhay sa paglilingkod, kundi ang focus niya yung sa goal na yung na ibibigay ng Panginoon sa kanya na gantimpala, na mananatili magpakailanman, at ito po ay hindi maitutulad sa anuman. Yun po yung reward ng Panginoon Kristo sa kanyang paglilingkod. At kaya ang malakas ang loob niya po sa Pablo na sabihin dito sa kanyang mga sulat na kahit nakaranas siya ng kahirapan sa buhay na ito, ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Kristo ay nananatiling malakas dahil po ang kanyang inspirasyon sa buhay niya ay ang salita ng Diyos at ang Panginoong Kristo na nagbibigay sa kanya ng tagumpay. Kaya salamat po sa Panginoon. Balik po tayo doon sa sa binasa po natin kanina sa 2 Korinto chapter 4. 2 Korinto chapter 4 2 Korinto chapter 5 verses 1 hanggang 5. Babasahin ko po. Alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo, at ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo sa ngayon dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panglangit. At kapag nangyari ito, hindi matatagpo ang hubad ang ating kaluluwa. Amen. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap, hindi dahil gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang walang kamatayan. Amen. Ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan, at bilang katiyakan po, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Amen po. No, binigay ng Panginoon ng ating Diyos ang banal na Espiritu para meron po tayong tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Meron po tayong tagatulong ng banal na Espiritu. Maraming kahirapan dito sa buhay na ito, no. Marami po tayong naranasan na hirap sa buhay na ito. Pero salamat sa Diyos, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu para tulungan tayo. Tulungan tayo. Hindi porket Kristiyano na po tayo, no, o lingkod na tayo ni Kristo, ay exempted na po tayo sa mga pagsubok sa buhay, sa hirap sa buhay na ito. No? Nariyan pa rin po yan po. Pero ang kagandahan lang po, meron po tayong tagatulong, ang banal na Espiritu. The Holy Spirit help us. Maging po sa panalangin sa mga panalangin natin na iyak lang, no? May mga panalangin tayo. Di ba sa buhay nito, nahihirapan po tayo. Lalong-lalo po sa mga Kristiyano. At minsan, nahihirapan na po tayong manalangin kapag nakaranas po tayo ng hirap sa buhay na ito.
pero nariyan ang banal na Espiritu na siya pong tumutulong sa ating maging sa panalangin. Siya pong nag-i-intercede ng ating mga panalangin. Kaya, walang ibang tulong na ibinigay sa atin kundi ang tulong ng banal na Espiritu. At yung binigay sa atin ng banal na Espiritu ay hindi na tayo masyadong naapektuhan ng kahirapan sa buhay nito. Bagkus nalalaman natin na panandalian lang talaga ang buhay dito sa mundo. At katulad po sa binasa po natin na para tayong nanirahan sa yung tinutuluyan natin na bahay, na habang nasa mundo pa tayo ay ito'y masisira, Ito po yung dapat alam natin, Dapat alam po natin to bilang mga Kristiyano, nasa Panginoon Kristo. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit. May panglangit po tayo na katawan, May glorified body po tayo. Wag po natin pong kalimutan, mga kapatid, na meron po tayong panglangit. May katawang panlangit po tayo. Kung tayo po ngayon ay nakatira sa katawang panglupa, ito'y temporary lang po. Pagkatapos dito, meron po tayong panglangit na katawan. Meron po tayong eternal house in heaven. At meron din po tayong panglangit na katawan. Amen po. Tayo po ay mga dayuhan lamang dito po, na naninirahan sa mundong ito. At tayo po ililisan din po dito at babalik po tayo doon sa tunay nating pong tirahan, doon po sa langit na bayan. Kaya nasabi po ni Apostol Pablo na panandalian at hindi ganong mabigat dahil napakaiksi lang ng buhay dito sa mundo. Kaya lagi po natin ito ng ating pong isip at ating pong paningin. I-fix natin ating pong paningin doon on the things above, in the heavenly things above. Kaya salamat po sa Panginoon. So binasa po natin na ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan. Amen. At bilang katiyakan po ito, sigurado po to, tiyak, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. At kahit nasa atin pong banal na Espiritu, hindi ibig sabihin po na, babasahin po natin na, kahit ibinigay sa atin ang banal na Espiritu ay ganito pong sinasabi po sa Roma chapter 8 verses 22 to 23. Babasahin ko po. Sa Roma chapter 8 verses 22 to 23. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap at tumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. 23. At hindi lang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din. Habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Amen. Maging tayo po na binigyan ng banal na Espiritu ay dumaraing pa rin po dito sa mundo dahil nasa katawang pangtao po tayo, mga kapatid. Binigay sa atin ang banal na Espiritu para tulungan tayo na makatiis sa paghihirap dito sa buhay na ito at makapagtagumpay dahil ang Espiritu ng Diyos, ang hatid po niyan po ay katagumpayan. Ito po yung nagtuturo sa atin ng kabanalan, tagumpay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kahit nasa ating pong banal na Espiritu, hindi din po tayo exempted na hindi na po tayo makaranas sa mga kahirapan sa buhay dito sa mundo. Makaranas pa rin tayo, pero ito yung nakakagalak sa puso na merong banal na Espiritu, may Holy Spirit na siyang tinutulungan tayo. Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya sabi po ni Apostol Pablo dito sa
sa Pilipos. Sa Pilipos chapter 3 verse 10. Sa Pilipos chapter 3 verse 10. Sabi po dito, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya, at matulad sa kanya sa kamatayan. Yung sabi ni Apostol Pablo, na unang-una po, ang background po ni Apostol Pablo, nung siya po ay hindi pa po taga-sundod ni Kristo, ay siya po ay nagpapahirap ng mga Kristiyano. No? Nung hindi pa po siya nakakilala sa Panginoon Kristo, nung hindi pa niya na-encounter ang Panginoon Kristo sa buhay niya, siya po yung nagpapahirap sa mga Kristiyano. Pero nung siya po ay na-convert, na-encounter niya po ang Panginoon Kristo, ay gusto niya makibahagi sa paghihirap ni Kristo. No? Alam natin ang naranasan na hirap ng Panginoon Kristo nung siya po ay nagkatawang tao, siya po ay inusig, pinaghagupit ng kanya pong kapwa lahi, mga Hudyo, mga Israelita, at ipinako sa krus, namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero kahit ganun po nangyari sa Panginoon Kristo, ay kung ating pong ito pong nababasa po natin sa Biblia, ay tiniis po ng Panginoon Kristo lahat ng hirap para sa ating pong kaligtasan. At isa po sa nakinabang sa kaligtasan po, alam natin na tayong lahat po, pero isa sa mga nakinabang sa kaligtasan na ito ay ang Apostol Pablo, na siya pong nagpahirap sa mga Kristiyano noong unang panahon. Kaya ano po, tayo po ngayon po ay nakikibahagi sa paghihirap ni Kristo, no, sa buhay na ito. Kaya salamat po sa Diyos. Ang pakikibagbahagi sa paghihirap ni Kristo ay isang karangalan po sa atin. Amen po. Lahat po tayo, no, ay nakakaranas ng hirap. Meron pong mas matindi pang nakakaranas ng kahirapan. Mga kapatid natin sa Panginoon, nakakaranas po ng pag-uusig sa ibang bansa. No? Marahil dito sa Taiwan, walang ganoon, walang pang-uusig na uhulihin, ikukulong ka, o bibitayin ka, papatayin ka. No? Medyo maano pa sa atin, medyo maluwang-luwang pa. No? Sa ibang bansa ay nakakaranas sila ng kahirapan sa buhay at panganib sa buhay. Kaya mapasalamat tayo sa Panginoon. Anumang kalagayan po natin, tayo po ay nasa lugar na hindi naman tayo nakakaranas ng matinding hirap. Ang parati nating nararanasan po ay mga financial na hirap, po, sa trabaho, sa ano-ano mang mga paghihirap sa buhay na ito, no. Yan po ay kahirapan po sa paghahanap buhay, no, sa financial. Pero yung iba yung nahihirapan ka dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Nakakaranas ka ng hirap dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon sa Kristo. Ay yun po yung tinutukoy po sa Biblia na kahirapan po sa buhay sa paglilingkod sa ating pong Panginoon sa Kristo. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. At patuloy po natin pong alalahanin na sa buhay na ito ay hindi na po maalis yung kahirapan sa buhay na ito. Pero lagi din po nating alalahanin na meron po tayong handang tulong. Meron po tayong tagatulong, meron tayong matibay na muog, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron po tayong Diyos na talagang hindi po tayo iiwanan. Nandyan lang po siya. At ang katunayan po niyan,
niligay niya sa atin ang banal na Espiritu. At tayo ngayon po, nung tayo po ay nasa Panginoon na po, tayo po ang templo ng banal na Espiritu. Kaya malapit na ang Panginoon sa atin. Kaya basahin po natin muli bilang pagtatapos sa Roma 8:18. Basahin po natin ulit. Roma 8:18, para sa akin ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magpawakas po ng panalangin. Aming Diyos, aming Ama, Heavenly Father, magpapasalamat po kami. Hindi lamang, O Diyos, sa mga sagana kami sa buhay, walang kahirapan. Hindi, Panginoon, anuman ang sitwasyon namin, hirap man o ginhawa, lagi po kami magpapasalamat sa inyo at lagi po kami, Panginoon, lalapit sa inyo, mananalangin at patuloy, O Diyos, na maglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po kami, patuloy niyo po kaming tulungan, O Diyos. At tunay nga po na hindi po namin magagawa sa aming pong sarili lamang, lakas, talino. Magagawa namin ang lahat dahil ang iyong pong banal na Espiritu ang siya pong nagtuturo sa amin na makapamuhay ng ayon po sa inyong pong kalooban, ayon po sa inyong pong ipinapagawa. Tulungan kami, Panginoon, sa buhay na ito na bigyan kami, O Diyos, ng patuloy na inspirasyon sa inyo pong mga salita. At patuloy namin, Panginoon, ihahayag ang inyo pong kabutihan sa mga tao. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo, O Diyos, yung mga unbeliever. Tulungan kami, Panginoon, magkaroon kami ng boldness sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Patuloy, Panginoon, samahan niyo po kami habang nagsasalita. At patuloy, Panginoon, na kami ay umaasa lamang sa inyo pong gabay. Tulungan niyo po kami, O Diyos, lalong-lalo na po sa panahon na ito na maraming kahirapan sa buhay na ito. At alam namin, O Diyos, habang pasama ng masamang mundong ito, habang pahirap ng pahirap ang mundong ito, palapit na po ang iyong pagdating, O Diyos. Nananabik po kami na makita ang iyong mukha. Nananabik po kami, Panginoon, na itong katawan na ito, O Diyos, ay mapapalitan ng katawang panglangit. Panginoon, tulungan niyo po kami na magtiis, magtiyaga, pansamantala sa buhay na ito. Hiling namin, O Diyos, na yung banal na Espiritu ang siya pong sumama sa amin palagi. Ano mang gagawin namin, ano man ang mangyari sa buhay na ito, O Diyos, pinagkakatiwala po namin sa inyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa umagang ito, samahan niyo po kami sa gawain mamaya, O Diyos, sa Sunday service. Kaya nga po, Panginoon, ang siya pong patuloy, O Diyos, na sumama sa amin pong gagawing pagtitipon sa pagsamba, araw ng pagsamba, O Diyos. Tuloy, O Diyos, na kayo po maparangalan, mapupurihan, maitaas sa anumang denomination, O Diyos. Ang Panginoon Kristo at siya palaging maitaas sa bawat denomination. Patuloy, Panginoon, na kami ay lumalapit at umaasa na kayo lamang po, Panginoon, ang siya pong sagot sa aming pong mga panalangin at lahat, Panginoon, na aming pong paglilingkod, O Diyos, ay hindi ito masasayang dahil kayo po, Panginoon, ang siya pong nagtuturo sa amin upang makapagtagumpay sa buhay dito sa mundo. Salamat po, Diyos. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila, pagluwalhati, ibinibigay po namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos sa umagang ito. God bless us all po. At tuloy po tayong samahan ng Panginoon sa araw na ito at sa iba pang mga araw. Salamat po. God bless us all.